For today's video ay may bisita ang mga person at dumating ang mga apo ni Lola. Pero bago yan ay pinakuha muna sa akin ni Lola yung kanyang paboritong pambalabal kapag dumarating ang kanyang mga apo. Bistida ni Lola yan na pinatahi ko sa Pinas at minsan nga ay ginagawa din niyang balabal kapag may dumarating na bisita. Andyan nga din si Nilush at nakapwesto na din at ang mga oras na yan nga ay nananahimik at wala pang sumpong. At eto nga tumating na ang hinihintay namin mga bisita, ang mag-asawa ng apo ni Lola. Ay yung apo ni Lola dyan ay yung lalaki na bunsong anak ni Ilan, ang nag-iisang anak na lalaki ni Lola. Kadarating nga lamang nila galing Amerika dahil nagbakasyon sila dun sa kanyang kapatid at yung asawa ng kanyang kapatid ay may pinadala na regalo para kay Nilush. Ipinagtimpla ko nga sila ng kape at kung sa atin yan sa Pinas ay parang kapeng barako at hindi nga sila nagpapalagay ng asukal. At kapag hindi nga sanay sa ganang kape tapos wala pang asukal ay di mapait ang lasa. Bigla nga may nag-doorbell niyan pero pagbukas ko ng pinto ay wala ng tao at may iniwan na pagkain sa tapat ng pinto. Donut ang laman yan o sugban yan tawag nila dito at iniisip ko nga mabuti kung saan galing yan dahil wala naman silang sinasabi sa akin na mayroong magpapadala o mayroong nag-order. Iniisip ko nga dyan na baka nagkamali lang ng pinagdalhan yung nag-deliver at dinala ko na nga din sa kwarto ni Lola para ipakita sa kanila at yun pala ang nag-order ay yung asawa ng apo ni Lola. Hindi din naman sila masyadong nagdagal dito sa bahay at pagkatapos ng kwentuhan at kamustahan ay nagpaalam na din sila na aalis na. Bihira nga lamang din silang pumunta dito sa bahay para dalawin sina Lola at minsan ay sa telepono na lamang din nakakausap ni Lola. Pagkaalis nila ay tawag-tawag ako ni Lola at ayun nga't pinalalapit ako at kakain daw kami niyan donut. Buti na nga lamang at ang mga oras na yan ay kalmado si Nili at hindi gumawa ng eksena habang nandyan ang mag-asawa ng kanyang pamangkin. Ay na nga yung in-order na donut na may strawberry flavor at syempre yung nag-iisang kakaiba ay para yan kay Lola. Nananahimik nga dyan si Nilush na kung dati-rati nga na kapag may pagkain ay nangunguna-nguna yan at ng mga oras na yan nga abay nananahimik at parang hindi interesado na kumain. Ipinadala nga muna sa akin ni Lola sa kusina at mamaya na lamang daw nila kakainin kapag nagkape. Mataros ka sila katul. Kaya mo katul. Loze, penguin. At yan nga yung regalo na ipinadala ng asawa ng kanyang pamangkin at galing pa nga yan ng Russia. Mataroshka o Russian nesting dolls ang tawag dyan at matagal na nga yung nare-request ni Nilush at pati nga ako ay pinapabili niyan sa Pinas. Isang set yan ng painted figurines na gawa sa kahoy na kapag binuksan yan ay yung laman ay paliit ng paliit ang sukat. Russian yung asawa ng kanyang pamangkin na nakatira sa Amerika at nung nagbakasyon nga sa Russia ay nagpabili siya niyan. Nang mga oras na yun nga ay sayang-saya si Nilush at may pa song and dance number pa. Oh, حبيبي حبيبي جلوي. Kapag walang sumpong si Nilush ay gana ng kanyang eksena, masayahin, pakanta-kanta at pasayaw-sayaw. Matutuwa at matatawa ka na nga lamang din pagkaganan pero kapag nagkasumpong yan ay para yang nasapian ng 10 masamang espiritu. Andy, good morning, Dr. Don. Let us sing together and English song, sing a song. Good morning, Dandy. Good morning, Dr. Don. Let us sing together and English song, sing a song. Mami, ako meron. Wala ka ba, Nilush? Bete abon! Ito na kain tayo! Kain tayo, Mami. Mato kelet? Kasi dapat mo ito. Mate? Blinta. No, zibli o blinches. Zibetsa. Mazibetsa. Ba, in Filipino? Mazibetsa. Itlog. Kalakabot. Pagkaalis ng mga bisita ay pinakain ko na din si Lola at Nili ng tanghalian at yun namang donut ay para na lamang sa hapon kapag nagkape sila. Egg omelette na may dinurog na patatas at niyadyan na kamatis ang pagkain ni Nilush. Ayan nga lamang ang kanyang gusto at ang trip niya ay niyadyan na kamatis lamang at ayaw niya na maihalo na pipino. Kapag bumabalik ang sakit ni Nili ay naaapektuhan din ang kanyang pagkain at meron siya mga pagkain na ayaw niya na dati naman na kinakain niya. At eto na nga at pagsapit ng hapon ay nag-transform na naman si Nilush at naka-OOTD pa nga na blazer na akala mo ay pupunta ng opisina. Magloro sa siya na. את צועקת כואב עוד יותר. תנשמי עמוק, תעשי ככה. בואי תעשי ככה. Ay nga't nagsisisigaw si Nilush at masakit daw ang kanyang hita. Basta nga bumabalik ang kanyang sakit ay automatic na yan na dinadaing niya na masakit daw ang kanyang hita. Hindi nga maintindihan kung totoong masakit o naghahalusinate lamang siya dahil minsan ay sinasabi niya na kaya masakit ay sinaksak daw siya ni Imadora. אני אעשה לך מסאז'. אבל אם את בוכה, זה עוזר לך? זה עושה לך גם כאב גרוע.
טוב, לכי מפה, די. Ay nga't hindi umepekto ang pang-aamo ni Lola kay Nili at hindi na nga kinaya at pinapalabas na ng kwarto si Nilush. Grabe nga makaiyak kapag nagtantrum si Nilush na talaga namang nakakarindi. O diba daig pa ni Nili ang nasaniban at may oras nga na kahit anong amo namin sa kanya ay hindi siya mapakalma. Hindi nga lilipas ang isang araw na hindi siya magtatantrums at kahit nga walang kakwenta-kwentang bagay ay iniiyakan niya. At ang isa pa na mas lalong nagpapatindi ng kanyang pag-aalboroto ay kapag umuulan. Ay siya hanggang dito lang ang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.